Alam mo ba na ang kauna-unahang serial killer sa Pilipinas, pare, noong 1800 sa bayan ng Magalang, Pampanga, lahat kilala siya bilang isang tahimik pero devotong pari. Pero sa loob ng higit 10 taon, umiikot siya sa gabi, pumipili ng mga makasalanan at pinapatay isa-isa. Si Father Juan Severino Mallari, isang paring hindi mo aakalaing magagawa niya ang pagpatay sa mga inosenteng tao. May isang biktima, babae. Naglilinis lang raw sa tapat ng simbahan. Nilapitan ni Father Mallari, kinausap ng maayos. Pero nung gabi na yon, wala na siyang uwian. Kinalaunan, natagpuan yung katawan niya sa likod ng kumbento. May marka ng sakal sa leeg. Yung iba raw, hinihiwa sa leeg gamit ang kutsilyong gamit sa misa. Tapos binabalot ng sako at ibinabaon malapit sa puno ng akasya sa gilid ng simbahan. Minsan, ginagamit niya raw ang kumpisal para i-identify kung sino ang makasalanan. Tapos, sila na ang target sa susunod na mga araw. Kahit anong kumpisal, may mga lustful thoughts, may tinatagong kasalanan. Yun ang nagiging next target niya. Pagkatapos gawin ang krimen, nagmimisa pa rin siya. Walang bahid ng kaba. Siya pa mismo ang nagsasagawa ng funeral mass ng biktima. Creepy, di ba? Pero paano siya nahuli? Isang araw, may batang lalaki na nakasilip sa likod ng kumbento. May nakita raw siyang dugo sa sahig at si Father mismo naglalaban ng damit na may mantsa. Hindi pinansin noong una, pero sunod-sunod na naman ang nawawala. Kaya't nag-imbestiga ang mga Kastilang awtoridad. Nung sinuyod nila ang paligid ng simbahan, may nahukay silang sunod-sunod na bangkay. Nakabalot sa sako, may tali sa leeg, yung iba putol pa ang kamay. Ang bilang, at least, 57 katao. Nang kinumpronta si Father Mallari, hindi siya nanlaban. Tahimik lang daw siyang umupo. At ang sabi niya, "Ginawa ko lang ang tama para gumaling ang nanay ko." Pinaniniwalaan niyang kung mag-aalay siya ng buhay ng makasalanan, matatanggal ang sumpa sa kanyang pamilya. Kung gusto niyo pa ng true crime stories dito sa Pilipinas, mag-subscribe at i-follow ang ating page.